So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos. Sir Witas, are you aware of ISAI 100? It's International Standards of Supreme Audit Institutions. I am aware po of ISAI pero yung specific po na 100 hindi ko po ma-recall, Your Honor. Yeah, member po yung Pilipinas at they found on the word professional skepticism that requires an auditor to question records submitted but also to fairly consider yung agency's explanations and contrary evidence. Is that correct? Yes po, Your Honor. Para lang maintindihan natin, actual nyo po bang sinuri ang mga transaction? Ibig sabihin, isa-isa po ba itong ini-examine lahat? Gumagamit ba kayo ng sampling, piling transaction, yung sinusuri? Gumagamit ba kayo ng materiality threshold sa pagpili at evaluation nito? Hindi po, Your Honor. Lahat po ng documents ay ini-evaluate po namin. So lahat, meaning gusto kong maintindihan, dinutugmaan nyo po ba yung bawat transaction from original receipts, accomplishment reports at iba pa? Yes po, Your Honor. And how do you, hindi ko maintindihan, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt? Your Honor, kapag, ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier. So ibig sabihin sa supplier lang, sa tao, hindi kailangan ng resibo. Yes po, Your Honor. Malinaw po yon. Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po. So you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling. Yes po, Your Honor. Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification? Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po. So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings. Yes po, Your Honor. Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaksyon at naghanda ng initial findings o mayroon po kayong team? Ako lang po, Your Honor. At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report? Hindi po. Meron po akong divisionship. Siya po yung nag-review, Your Honor. At dun po sa proseso yun, ano-ano ho yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po? Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po. Sorry. Pakiulit po. Yung in-issue po namin na AOM po kasi, kinumpare ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance ng AOM. Mr. Wamil, from AOM to notice of discrepancy, suspension, and then notice of disallowance. Yes po, Your Honor. Ano po yung mga nabago dun? Kapag AOM po kasi, parang nire-require po namin, based on the joint circular. Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. Yes, Wala pa rin po. Nag-issue na ho kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension. Yes po, Your Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para ho kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage. Yes po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay hanggang notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po... Sige po, from AOM to notice of suspension. Ay, sige po.
Yes, I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance from AOM to notice of suspension. Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICFAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So doon na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang visual receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the... Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA. Kindly wind up, Senator Yes, Judge this is Joel the last Villanueva. question, Mr. Presiding Officer. Thank you. Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150. Which was not present in the AOM. Yes po, Your Honor. Thank you. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Okay. Unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information. Yes po, Your Honor. So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan. Yes po, Your Honor. Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022. At based po doon sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice. Tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor. Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Kumpleto ba o hindi kumpleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Hindi po kompleto, Your Honor. Hindi kumpleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments,
Naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments. Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yun. Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a Senator Judge so that you can relax. It goes for both parties. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Next to interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news, nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong
pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator Salamat Judge po. Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po kaming basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under the joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a Senator presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw
ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use for benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. You Yes, can avail of I round two. am done, but I have questions kung may second round. There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung, wala po namang requirement yung circular as to the, pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa, John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibili at reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap
nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Okay It po, is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi, In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, Your appealed to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the prosecution counsel, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes po. Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang supporting documents. Kaya gumawa kayo ng observations. Yes po, Tapos Your Honor. yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000, wala kayong observations. Dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right? Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung malang observations? Pwede ko po pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire. Your Honor, I'll have to count po since wala pong summary dito.
What do you mean? You have to count the 845. Yes po, Your Honor. Wala kang percentage man lang. Since personal notes ko lang po ito, Your Honor, at raw tabulation lang po siya. So you would not have a... Gano'ng katagal nga abutin niya kung bibilangin mo? Kasi my next question actually would be, magkano ang total noong meron kayong observations? At magkano yung wala? If the chair may assist, Attorney Wamil, look at your notice of suspension. You may observation ka, I presume, pertains to those rewards, payment of goods and medicines that you made observations to and suggested to be suspended. So I presume it pertains to those ARs. Yes po, Your Honor, pero amount lang po kasi yung naka-indicate po doon. And the total is Sa 845, Mr. Presiding Officer, ilan ang total? Magkano? Magkano yung total? Sa 845. May I be allowed po to peruse po yung notice of suspension? you Your Honor? may refer to it. Papayag na kasi ako sa ballpark figure, basta't bigyan mo lang ako ng kasagutan. Anong total nung 845? Ano yun? 125 million? Out of the 125 million, ilan po? Your Honor, please. Let's wait for the witness counsel to answer. He's referring to your marked exhibit, the notice of suspension. I believe it's on the first page, Attorney Wamil. Sa first page po, with respect to the payment of rewards po, 59,787,000 pesos po, Your Honor. With other purchases naman po,